Ramdam na sa ilang bahagi ng Mindoro ang hagupit ng habagat. Kaya ang mga residente nangangamba sa posibleng pagbaha. Kansilado na rin ang lahat ng biyahe sa maraming pantalan sa probinsya. Live mula sa Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitan yan, si Mon Gualdez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, halos buong araw bumuhos ang pabugso-bugsong ulan sa malaking bahagi nitong Occidental Mindoro. Sa katunayan, dito sa bayan ng San Jose, talagang ramdam na rin yung malalakas na hampas ng hangin na sinasabayan pa rin ng mga pag-ulan. Bagay na pinangangambahan ng mga otoridad dahil kapag nagtuloy-tuloy daw itong mga pag-ulan na ito, hindi malabong lahat ng 11 bayan ng probinsya maapektuhan ng pagbaha. Ginising ng malakas na buhos ng ulan kaninang umaga ang mga residente ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Bunso dito ng hanging habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Inday. Kaya ang ilan sa mga mangingisda muling binalikan ng kanilang mga bangka na nakatago sa bahagi ng Mamburao River. Iniiwasan nilang tangayin o masira ang mga ito kapag biglang tumaas ang tubig sa ilog. Isa ito sa problema ng probinsya. Halos lahat ng mga ilog mababaw na at mabilis umapaw. May mga areas po kami na heavily silted na especially yung Mamburao River. Hindi ho kaya ng munisipyo yan kasi syempre mag-entail po ng a lot of funding yan. Sa kabila ng pag-ulan, namataan namin ang ilang magsasaka sa bayan ng Sablayan na tinuloy pa rin ang pagtatanim ng palay. Malaking tulong po ang ulan gawa nung kuminsan ang aming irrigation dito ay nagluluko, kuminsan walang tubig kaya umaasa rin po kami sa ulan. Pero aminado ang mga magsasaka, kakaba-kaba pa rin sila oras sa bumagsak ang malakas na ulan. Lahat kasi ng mga tanim nilang palay na halos 2 linggo pa lamang na ipupunla, baka mapunta lang sa wala. Ang pinagdarasal namin na sana huwag umabot dito yung ganong kalakas. Dahil kapag umabot po dito sa amin sa Sablayan, hindi lang po mga pananim namin na masisira, kundi pati po mga kabahayan at mga matatangay po mga bubong ng mga bahay namin. Kaya ang diskarte ng ilan, nilalagyan ng daluyan ng tubig ang mga pilapil para mabawasan kahit papano ang naipong ulan sa palayan. Kapag hindi pa po siya napaigahan ng maayos, mas mabubulok din po kahit tanim. Basta masobrahan po siya ng tubig. Pero ba't tinuloy nyo pa rin? Kasi po wala po kaming ibang mga ibang pananim na ilalagay kundi palay lamang po. Isa ang bayan ng Sablayan sa mabilis binabaha sa probinsya. Katunayan, 2 barangay ang na-isolate o hindi mapuntahan kapag umapaw ng Amlay River. Kaya naka-standby sa lugar ang mga rubber boat oras na kailanganin. Umaabot siguro ng mga 1 hanggang 2 araw na isolate yung barangay Claudio Salgado at saka Elvita. Dahil ganun tumatagal yung pagbaha sa kanila. Minsan umaabot hanggang dibdib. Then pag nagsasubside siya matagal. Sa ngayon, nakaredy na ang lokal na pamahalaan oras na magpatupad ng preemptive at forced evacuation. Kahit kasi mahina ang ulan sa mismong poblasyon, posibleng sa mga bundok naman inuulan at mula roon ay bumagsak ang tubig. Maaaring magkaroon tayo ng flash flood. Kaya once nakita natin yung mga signs sa tubig na medyo kulay putik na siya, tapos mabilis yung pagratsyada ng ilog, yan na. Kailangan nating mabigyan ng maagang babala yung mga along rivers na mga barangay. Cheryl, sa mga oras na ito, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Port of San Jose sa probinsya pa rin ng Occidental Mindoro na sinasabayan pa rin ng malalakas na hampas ng hangin. Actually, kapag tumingala ka, talagang mapapansin mo kahit paggabi na, yung kakaibang dilim o itim ng kaulapan na may nagbabadya na malakas na buhos ng ulan pang ibabagsak ito dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya naman dito sa pier sa Port of San Jose talagang naka-standby na lamang or hindi talaga pinabiyahe na itong ilang mga barko. 3 barko itong nasa likod ko ngayon na mga may biyahe sana papunta sa Antique, particularly sa bayan ng Semirara, Caluyat, saka sa Libertad. Hindi na sila pinabiyahe specifically ng kanilang shipping line para nga sa kaligtasan. Technically kasi sa mga pagkakataon na ito na wala namang storm warning signal, pwede pa talaga dapat maglayag ang mga barko, pero desisyon na ito ng mga shipping companies na hindi na pabiyahihin ang kanilang
kanilang mga vessels for security protocols din ng kanilang mga barko. Kaninang umaga hanggang tanghali, may ilan pang shipping companies na nagkaroon ng limitadong biyahe para mapagbigyan lamang yung mga na-stranded na mga pasahero at mga cargo vessels o mga sasakyan. No? Pero afternoon or late afternoon hanggang ngayon, hindi na ulit pinayagang makapaglayag ang mga barko. Dito sa Port of San Jose, pinauwi na lahat ng mga nagpunta dito na muntik na ma-stranded para nga at least kahit paano hindi sila magstay o talagang maperwisyo, talagang mahirapan habang nasa terminal. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.